Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Tony Noel na muli magbabahagi ng kaunting kaalamang legal. Kamustahin ko yung aking mga subscribers. Road to 137,000 subscribers na po tayo. Yung aking mga viewers, yung mga bago pa lang napapagawa dito sa aking channel, sana ay mawili kayong manood itong aking mga vlogs. Meron kayong makukuha kahit kaunting kaalamang legal na pwede nyo magamit in the future. Okay, so ngayon meron tayong panibagong topic. Ang pag-uusapan naman natin ay yung mga paano ba ma-cancel yung mga nakatatak o yung mga annotations sa likod ng titulo. Iba't ibang uri kasi ng mga annotations ang makikita natin sa likod ng titulo. Isa-isahin po natin yan. Okay, una-una, halimbawa may nakita nyo sa binibili yung titulo, may nakalagay na Notice of Lis Pendens. Ibig sabihin, yung notice, kaya nga Notice of Lis Pendens, ibig sabihin ay binibigyang kaalaman ang mga bibili o may hawak ng titulo na yun, kung mga heirs o mga kamag-anak, na yung titulo o yung parsela ng lupa, the parcel of land covered by the title, ay under litigation o meron pang paglalaban sa korte. So, ayan. Pag nakakita kayong Notice of Lis Pendens, automatic, dapat ang nasa isip natin, may kaso pa ang lupa. Ngayon, paano ba makakancel yung Notice of Lis Pendens? Kung tapos na ang kaso, meron ng siyempre ang korte magre-render ng decision. Ayan, meron ng decision in favor of one party, either the plaintiff or defendant. Ayan. Ngayon, bukod sa decision, dapat meron ding certificate of finality, kung hindi man ay entry of judgment. Pag yun ay inabot pa ng ang kaso ay umabot ng matagal na panahon at inabot hanggang Court of Appeals, hanggang Supreme Court, lalabas may entry of judgment. Ngayon, kapag meron ka ng decision at meron ka ng entry of judgment or certificate of finality, yun ang dadalhin mo sa Register of Deeds para makancel na yung Notice of Lis Pendens. Okay. Yun lang, tandaan po natin, ang magpapakancel sa Notice of Lis Pendens, yung decision, tsaka yung entry of judgment at certificate of finality. Okay. Ngayon naman, kung may nakatatak na adverse claim sa titulo, adverse claim, usually dapat yan, yung nagpa-adverse claim within 30 days, dapat magsampa na siya ng kaso laban doon sa registered owner. Yung adverse claimant dyan, yung meron siyang interest over the property. May interest siya. Let's say, unpaid seller, o kaya, yan, isa yan, unpaid seller, pagkatapos yung humahabol na heir, pwede rin yun. At marami pang iba. Marami pang pwedeng mag-adverse claimant or mag-file ng adverse claim, basta ang inahabol o ang kanyang right is or interest over the parcel of land covered by the title. Okay. So, yan. Ngayon, kung hindi naman nagpa-cancel yung adverse claimant o nag-file ng kaso sa court within 30 days, nakatatak yung doon, yung adverse claim sa titulo na hawak ng Register of Deeds yan. Ngayon, kung ang registered owner naman ang gustong magpa-cancel noon, dadalhin din niya sa korte yan to cancel the adverse claim. Ngayon, pag adverse claimant, yung nagpa-adverse claim, ang mismong magpapa-cancel ng kusa niya, hindi na kailangan dalhin sa korte. Kung hindi pupunta lang siya sa abogado, magpapagawa ng tinatawag na petition to cancel adverse claim. Gagawin niyo ng abogado sa kanyang lang opisina at ilalahad doon kung anong mga dahilan bakit binabawi na yung adverse claim
O, pag na-prepare ng lawyer, pipirmahan ng petitioner, pipirmahan din ng lawyer. Yan, pwede nang isubmit sa Register of Deeds para makancel ang adverse claim. Okay. Meron dalawang mga sections na nakikita mostly sa likod ng titulo. Number 1, yung section 4, yung mga rights ng mga heirs at creditors. Kasi, ang story niyan, pag may section 4, yung lupang covered by the title ay namana yan through extrajudicial settlement of estate. Namana ng mga tagapagmana, ng heirs. Ngayon, sabay benta. Sabay benta nila sa isang buyer. So, ang itinatatak sa titulo na mapapalipat sa pangalan ng buyer ay Section 4. Na ibig sabihin, kapag mayroong mga creditors or let us say heirs na na-deprive doon sa manahan, na ibenta yung lupa, wala man lang nakuha yung isang heir, pwedeng umabol within 2 years. Within 2 years ang nakalagay ang naka-annotate na Section 4. Okay. Ganun pa man, kahit lumagpas yung 2 years na yan, yung mga tagapagmana na hindi nag-participate sa extrajudicial settlement of estate ay pwede pa rin mag-abol sa korte. Pwede pa rin mag-abol yun. Okay. Yan po ang Section 4. Yung petition na yan, ngayon kung about, let us say, after 2 years na, pwede na yung ipakancel ng kung sino man, ng registered owner, ng buyer, o nung heir niya, kung namatay na yung buyer, nung heir niya, heirs niya. Papagawa lang ng petition sa isang lawyer to cancel Section 4. Hindi na yun dumadaan sa korte. So, pag nagawa yung petition, pipirma ng petitioner, ng lawyer, ipapasa sa Register of Deeds, itatatak na yung Section 4 canceled na. Canceled na. Okay, Section 7. Ang Section 7 naman, makikita nyo nakatatak. Pag minsan, 1956 pa yung pagkatatak, o 1940, o 1960s. Ibig sabihin kasi nun, yung titulong yun ay reconstituted eh. Reconstituted title, meaning na yung titulong yun na wala noong araw sa RD. So, reconstitute. Ibig sabihin, ipinroduce yung title ulit sa RD, either through administrative proceedings, nung araw yon merong ganon, na sa Register of Deeds lang pa-file ng petition for reconstitution. Pero ngayon, at nung nagawa ang batas, ay hindi na pinayagan yung administrative reconstitution. Ang ginawa ay through the courts na lang, file ng petition ng reconstitution sa mga korte o sa korte na sumasaklaw o may jurisdiction over the parcel of land. Okay. So ayan, Section 7, nagpipetition sa korte niyan para makancel yan. Section 7. Okay, ang sumunod ay yung may makikita kayo kung halimbawa bibili kayo ng lupa, may titulo, kumuha kayo ng certified true copy sa RD. Pag nakita nyo, merong nakatatak na affidavit of loss. Ibig sabihin, nawawala ang titulo. Nawawala pa ang titulo nun. At yun. Kailangan pang ipetisyon ng may-ari for replacement of the lost title, or tawag nila pag minsan for the reissuance of lost title sa korte. So, kung bibili kayo ng lupa, at tapat naman sa inyo ang may-ari ng lupa, sasabihin nyo, nawala yung titulo nito. Kaya may nakatatak na affidavit of loss dyan. Kasi pag minsan, yung iba, nawala na yung titulo, hindi man lang sinasabi na wala yung titulo. Hindi rin naman sila nagpapagawa ng affidavit of loss
sa lawyer. So pag minsan at lost ang buyer mo diyan, wala yung original copy, hindi naman yung owner's duplicate copy na pinapakita dapat sa buyer, wala namang ganoon. Pagdating mo kumuha ka naman ng certified true copy ng titulo sa Register of Deeds, wala namang annotation ng affidavit of loss. So, medyo malilito ang buyer dyan. Kung in good faith naman ang mga may-ari ng lupa na nawala ang titulo, agad yun, nagpupunta sa abogado, papagawa ng affidavit of loss, sinasubmit agad sa Register of Deeds para maitatak ang affidavit of loss sa likod ng titulo. Okay. Mahalaga din po yan kasi kung talagang nawala ang title, baka may makakuha kung anong gawin. Ngayon, kung may nakatatak ng affidavit of loss sa title na hawak ng Register of Deeds, ay kahit anong mangyari, pagkuha ng certified true copy ng interested buyer, ay makikita niya, may nakatatak na affidavit of loss, ibig sabihin, nawawala ang titulo. Bakit ikaw ang may hawak niyan? Halimbawa, hindi naman siya yung registered owner or hindi naman siya yung heir. So, magtataka tayo. Baka napulot lang niya o kung saan man. Okay, so yan. Affidavit of loss, pag nakakita tayong nakatatak niyan sa likod ng titulo, yan, ang ibig sabihin, nawawala ang owner's duplicate copy niyan. Owner's duplicate copy. Yan ang tawag. Okay. Ngayon, meron din tayong makikita na mortgage o sanla. Mortgage in favor of Rural Bank of ganito or PNB or BPI. Ibig sabihin, nakasanla sa bangko. Pwede rin namang nakita nating Home Development Mutual Fund. Parang nakasanla yan sa Pag-ibig Fund pa. Pag ganito kasing mga mortgages, talaga yan, lalo na mga financial institutions, banks, itinatatak talaga nila yung loan, yung loan sa title, real estate mortgage, contract, na as security for the loan. Ang kapalit noon ay yung lupa't bahay na isinanla. Kapalit ng loan, ng perang ipinahiram sa kanila. So, yun talaga, pinare-register yan ng mga bangko sa Register of Deeds. Yung titulong hawak ng Register of Deeds. Usually, pati yung owner's copy kasi pag manghihiram ka ng pera sa bangko, kailangan isurrender mo yung title sa kanila. Tapos yung title na yon ipapakita sa Register of Deeds para matatakan pareho yung owner's duplicate copy ng mortgage pati yung kopya ng Register of Deeds. Okay. So yan lang po ang ilan sa mga annotations na makikita nyo sa likod ng titulo. At kapag kayo nakakita ng mga ganyan, siguro panoorin nyo lang ulit itong aking vlog para ma-recall kung anong dapat gawin. Sapagkat kapag hindi naman yan, lalo na pag tayo buyer ng isang property, dapat alam natin kung ano itong mga nakatatak o annotated on the title. Usually at the dorsal portion of the title yan, sa likod nakatatak. So para hindi po tayo kasi merong iba nanloloko. Meron namang, at saka tayo naman, dahil dapat tayo bibili ng lupa, dapat meron din tayong konting alam sa pagbili natin at alam natin kung pag nakakita tayo ng titulo kung ano yung mga nakatatak na annotation sa likod. Okay, so yan po, hanggang dito na lamang. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Thank you very much!